Good morning, family. Magandang umaga. Natutuwa ako at napakaraming mga bata dito. Palakpakan natin. Minsan may nagtanong, ano nga ba ang pinakamasarap na kape? Alam niyo ba ang pinakamasarap na kape? Ang pinakamasarap na kape ay ang kapiling si Lord. Alam niyo naman ang pinakamapait na kape na parang hindi mo na pwedeng inumin? Ang pinakamapait na kape ay ang kapiling ka ng iba at hindi si Lord. Napakagandang isipin na maging kapiling ni Lord. Dahil ngayon, sinabi ng ating Panginoon, kung may dalawa o tatlo o mas marami pang nagkakatipon, kapiling nila ako. Napakagandang isipin na kapiling si Lord ng sino mang nagkakatipon sa ngalan nila. Ilan tayo dito ngayon? Nandito si Lord. Kapiling natin si Lord. May dalawa o tatlong nagkakatipon, kapiling si Lord. Madaling isipin, kung nagkakatipon tayo sa misa, kapiling si Lord. Kung nandun tayo sa ating pamilya, may dalawa o tatlong nagdarasal na magkakasama ang pamilya, madaling isipin, nandun si Lord. Kung may kasama kang sabay kayong nag-grocery, nandun si Lord. Kung may nagkasama kayo at inisip nyo na gumawa ng mabuti, nandun si Lord. Sa lahat ng mga pagtitipon na kaaya-aya at pagdarasal, tumpak tayo na kapiling si Lord. Pero, pag may gagawin tayo sa ating kapwa at iko-correct natin ang ating kapwa, nandun ba si Lord? Ito yung magandang sa ebanghelyo natin ngayon, ang magandang balita. Ang magandang balita, dahil sa koreksyon, dahil sa patnubay, nandun pala si Lord. Mga bata, naisip nyo ba na pag kayo ay pinagsasabihan ng yung nanay, o tatay, o daddy, o mommy, o yung teacher nyo, nandun ba si Lord? Hindi parang hindi. Parang hindi tayo sigurado. Pero ang magandang balita nagsasabi sa atin, nandun kahit sa punto ng pagkokorek sa kapwa. Pag kumanta tayo ng Alleluia, madaling sabihin, kapiling natin si Lord. Pag nagkatipon tayo, sabay-sabay tayo magdasal, madaling sabihin, kapiling natin si Lord. Pero ngayon, sa mabuting balita, sinasabi sa atin na kahit sa pagpapangaral at pagkokorek ng kapwa, nandun si Lord. Ibig sabihin, ang fraternal correction o yung pag sinabi mo yung kapwa mo, oy, masama ito, huwag mo tong gawin, nasaktan mo ako dahil ito yung ginawa mo, masama sa tingin ng Diyos, nandun pala si Lord. Kaya, pag ikay nasasabihan, huwag mong isipin, o huwag kang magalit sa nagsasabi sa'yo, dahil nandun pala ang presensya din ng Panginoon sa atin. Minsan, pag sinabihan ka ng mama mo o papa mo, dadabog ka. Minsan, iiyak ka pa. Pag pinagsabihan ka, mali ang ginawa mo, may mali doon.
Hindi natin minsan natatanggap na nandun si Lord. Minsan, hindi natin natatanggap dahil mali din ang pag-correct natin. At ito yung napakagandang sinabi ng mabuting balita. Merong ways of correction ang ating Panginoon. Number 1, kausapin ng masinsinan. Kausapin ng masinsinan. Karamihan na beses, pag hindi natin kinausap ng masinsinan, ibig sabihin, hindi yon pinagdasal. Nag-correct ka dahil nagalit ka. Hindi yon, wala doon yung presensya ng Diyos. Pag nag-correct ka, nagalit, hindi yon galing sa Diyos. Kasi pag nagko-correct tayo sa ating kapwa, sa ating mga anak, dapat galing yun sa pagmamahal at hindi galing sa galit. Hindi ka galit sa taong nagkasala, kundi galit ka sa pagkakasala. Number 1, criteria ng ating Panginoon. Gusto niyong kapiling niyo ako kahit doon sa correction? Number 1, we have to talk directly. And it takes the guts. Minsan, hindi ka magsasalita, hayaan mo na lang. Pag hinayaan mo yung maling bagay na mamukudkud tangi doon sa isang tao, hindi mo yun mahal. Mahal ka kasi gusto mong baguhin ang pag-uugali, masamang ugali ng isang tao. At yun ay galing sa puso ng ating Panginoon. Galing yun sa bukal ng pagmamahal. Pangalawa, kung hindi nakinig sa'yo, tatawag ka ng kasama para baka hindi kasi ma-explain. O baka naman, iba lang yung side yung nakikita mo. Mas maganda, kukuha ka ng kasama na marunong din para doon, on may concern din o pagmamahal. Minsan kasi, nauna to. Instead na kausapin ng masinsinan, ang pinakaunang ginagawa, marites. Ipagsasabi muna, hindi doon sa taong concern, ipagsasabi muna sa kapwa para pagchismisan. Ulitin ko, pag ang isang tao at isang tao nagchismisan, nagmarites, wala doon ang Panginoon. Pag isang tao, 3, 4, 5, nagkasama-sama, hindi yun para siraan o imarites ang isang tao. Wala doon yung Panginoon. Sinong nandun? Si Satanas. Sabi ni Pope Francis, galit na galit si Pope Francis sa mga chismoso at chismosa. Sabi niya, ito yung mga terorista ng community ng simbahan. Alam mo si ano? Si ano? Si ano? Wala doon ang presensya ng Panginoon. At ang pangatlong importanteng ay ipagdasal. Criteria ay ipagdasal. Ulitin ko, ipagdasal. Pag gusto mong i-correct yung kapwa, yung anak mo, pinadadaan mo ba sa dasal? Lord,
paano ko to ikokorek ang aking anak? Malamang hindi. Kaya minsan, yung pagkorek mo, yung pagpapayo mo, napasama pa. Dahil hindi mo sinabay magkape. Magkapiling si Lord sa dasal. Yan yung mabuting balita ng fraternal correction. Hindi yun gawa-gawa. Mismong si Lord mismo ang nagsabi, 2 or 3 are gathered in my name. Even in correcting others' faults, I am present. Nandun ako. Lumapit tayo kay Maria. Alam natin, she is always the undoer of knots. Yung mga komplikado na bagay sa buhay natin, siya yung nag-uunat at nagbibigay direksyon sa ating mga anak ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya at sabihin natin, Mama Mary, tulungan mo kaming hingin at palaging asamin na maging kapiling si Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas, at sa ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. At manatili nakatutok sa ating Facebook page para sa mga updates. Maraming salamat po, mga kaparokya.